Hi everyone! So welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So meron tayong another reviewer para sa Civil Service Exam. So meron tayong 15 items tungkol lahat sa divisibility rules. Okay? So bawat slide, i-post nyo po, tapos try nyo po munang sagutan bago panoodin ang aking solution. So meron tayong 15 items, number 1. Or ito muna yung mga divisibility rules natin. Simula 2 hanggang 12, meron po tayong divisibility rules. Yung 11, dalawa yung i-discuss ko. Kasi bukod dito sa, nakalagay dito sa divisibility rule ng 11, meron pang isang rule na pwedeng gamitin kapag marami yung numbers. Okay? So, start na tayo. Pinakamadali dito yung divisibility rule ng 2, 5, tsaka yung 10. Okay? So, parang bonus lang yun eh. So, ito yung number 1. Unahin na natin yung pinakamadali sa lahat. Which of the following numbers are exactly divisible by 2, 5, and 10? So sabi ko nga kanina, yan yung pinakamadali kasi kapag divisible by 2, ibig sabihin lang yan ay mga numbers. Even numbers ending in 2, 4, 6, 8, 0. Tapos yung 5 naman, numbers ending in 5 and 0. And then yung 10, numbers ending in 0. So ito yung mga divisibility rules ng 2, 5, and 10. So if last digit is 0, 2, 4, 6, or 8, so divisible siya dito sa 2 kapag even numbers. Kapag 5 naman, if the last digit is 0 or 5. So ito yung 2, 5, and 10, yung hindi na kailangang isolve, napakasimple, titingnan lang yung last digit. And then pag 10 naman, if the last digit is 0. Okay? So i-apply natin which of the following numbers are exactly divisible by 2, 5, and 10. Unahin lang natin dito yung 10 eh. Kasi yung 10 dapat last digit is 0. So ibig sabihin, mali na si letter A, si letter B, at si letter C. Ayun. So letter D na lang yung magiging sagot dito kasi yun lang yung nagtatapos sa 0. So syempre pag nagtatapos siya sa 0, automatic divisible din siya sa 5 kasi yung 5 ay 0 or 5. Kapag to naman, last digit dapat niya ay even number. So 0, 2, 4, 6, 8. So therefore, letter D yung tamang sagot. Yun. So parang bonus lang itong number 1. Ang pakasimple. Okay, so next tayo. Number 2. Which of the following is a multiple of 3? So ang rule natin sa multiple ng 3 ay a number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. So ang gagawin lang natin, i-add natin yung digits. I-add yung digits, dapat yung sagot niya ay divisible by 3. Kapag divisible by 3, automatic yung given na number kahit gaano kalaki yan, divisible siya by 3. Okay? So or meron akong isa pang technique dito, kina-cancel out ko. So unahin natin tong letter A, 973 i-add natin. 9 plus 7 plus 3 equal siya sa 19. 19 is not divisible by 3. Or yung isa kong technique, kapag may nakita akong divisible by 3, para wag nang lumaki kasi medyo malaki pa yung 19. So para mas madali, i-cancel out natin yung number na divisible na by 3. Kagaya nitong 973, pwedeng i-cross out ko na yung 9 kasi yung 9 divisible na siya sa 3. Yung 3 divisible din siya sa 3. So natira na lang ay 7. Di ba yung 7? 7 is not divisible by 3. So mali na itong letter A. Pwedeng hindi na natin i-add lahat ito, i-cross out na lang natin yung 9 at 3. So 7 na lang ang matitira. Okay? And then, next, letter B. So we have 316. So i-add natin 3 plus 1 plus 6 equal siya sa 10. And ang 10 ay not divisible by 3. Or pag in-cross out natin, cross out yung 3. Divisible na sa 3 yung 3. Yung 6 ganun din. So ang natira na lang ay 1. So malinaw, 1 is not divisible by 3. Therefore, 316 is not divisible by 3. Letter C, so we have 819. So i-add natin 8 plus 1 plus 9. Okay, eksakto ito. 1 plus 9 is 10 plus 8, we have 18. 18 is divisible by 3. 18 divided by 3, eksaktong 6. Or kapag in-apply natin yung isa, tingnan natin, i-cross out natin yung 9, divisible 9 by 3. Tapos pag in-add natin to, 8 plus 1, so equal siya sa 9. Ang 9 ay divisible by 3. So therefore, ang tamang sagot na dito ay letter C. So i-check na lang natin itong letter D kung hindi talaga divisible. So we have 1 plus 1 plus 5 plus 1 equal lang siya sa 8, which is not divisible. Or kapag nag-cancel out tayo, itong 5 plus 1, 6 yan. Ang natira na lang ay 1 plus 1 equals sa 2. Ang 2 ay not divisible by 3. Therefore, 1,151 is not a multiple of 3 or not divisible by 3.
Number 3, which of the following is a multiple of 4? So ano naman yung rule natin sa divisibility rule ng 4? Ang titingnan lang natin dito ay yung last 2 digits. So nakopya ko pala tong 2 and 3. Ito yung 4. A number is divisible by 4 if the last 2 digits is divisible by 4. So ang titingnan lang natin yung last 2 digits. So ibig sabihin kahit gaano pala kahaba or karami yung kalaki yung numbers natin, ang titingnan lang natin yung last 2 digits, dapat divisible siya by 4. Okay? So kailangan kabisado yung multiplication ng 4. Kahit hanggang 10 lang yon kasi madali naman i-minus na lang yung mga sosobra, yung i-minus natin yung kapag malaki, no, so i-minus natin yung 40 tsaka yung 80 para lumiit yung number. So dapat kabisado yung multiples ng 4 hanggang 40. Okay? So unahin natin tong letter A. Bali wala na tong 102, ito lang 42 ang titingnan natin. So malinaw ang 42 ay not divisible. 42 not divisible kasi pag sinubtract natin yung 40, 42 minus 40 equal siya sa 2. 2 is not a multiple of 4, hindi siya divisible by 4. Okay? So next we have 86, 5,986, so yung 86. So para madali nga i-minus natin ito, 86 minus 80, so ang matitira ay 6 and 6 is not a multiple of 4. Okay? Next letter C. So ayun, 0, 2 lang. So kapag 2 lang, so malinaw, 2 is not a multiple or 2 is not divisible by 4. And then last, so ito na yung magiging eksakto, 72. So yung 72, i-minus natin yung 40. 72 minus 40 para maging 32 na lang siya. Eksakto yan dahil ang 32 divided by 4 equal siya sa eksaktong 8, walang remainder. So therefore, 12,872 is a multiple of 4 or is divisible by 4. Number 4, which of the following is a multiple of 9? Yung divisibility rule ng 9 parang same lang sa 3. Pero, kailangan, yan, if the sum of the digits is divisible by 9. Yung 3 dapat divisible by 3 yung sum ng digits. Sa 9 naman, ang sum dapat ng digits ay divisible by 9. Okay? So, pwede rin natin i-apply dito yung cancellation kapag malalaki yung number. So, we have 1. I-add natin lahat ng digits natin. 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 5. So, equal ito sa, or pwede natin i-cancel kapag nakakita na tayo ng 9. I-cross out na natin yon. 5 plus 2 plus 1 is 8 plus 1. Ito, 9 ito. Diba ito, 9 ito? So, pwede nang i-cross out yan, 9 yan. Ang natira na lang ay 1. 1 is not a multiple or not divisible by 9, yung 1. Okay? So, therefore, mali na agad ito. Or pag inad natin lahat, equal siya sa 10. 10 is not a multiple of 9. Next, 3, 1, 7, 2. So, we have 3 plus 1 plus 7 plus 2. So, pag inad natin, pwede nating i-group ito. Ayan, 7 plus 2, 9 ito. Matitira na lang ay 3 plus 1 ay 4. Okay? So, 4 is not a multiple. Okay? Or kapag inad natin lahat, equal ito sa 13. 13 is not a multiple of 9 or not divisible by 9. So, mali na si letter A, mali na si letter B. Let's try letter C. We have 4 plus 8 plus 9 plus 2. Ayan. So, kaya ginagamit ko yung cancellation kasi kagaya nito, medyo malaki yung number. So, pwede ko nang i-cross out si 9. Divisible na sa 9 si 9 eh. So, ito na lang ang matitira. 8 plus 2 plus 4 equals 14. 14, malinaw, not a multiple of 9. So, mali na si letter C, automatic letter din ang tamang sagot. So, eksakto na yan. 9 plus 1 plus 9 plus 8. Pag ginroup natin, pwede na natin tanggalin si 9. May isa pang 9, tanggalin na rin natin si 9. So, ito na yung natira. 1 plus 8 is equal to 9. So, malinaw, 9 is a multiple of 9 or divisible by 9. So, letter D ang tamang sagot. Number 5. So, ayan, dalawa ang gagamitin natin technique dito sa 11. Which of the following is a multiple of 11? Kapag maliit yung number, ayan, 3 digits lang. Kapag mga 3 digits lang, magandang gamitin itong rule na ito. Kapag medyo dumami na mga 4 or more na digits, mas maganda yung isa. I-discuss ko din yung isang divisibility rule ng 11. So ito lang yung gagawin natin. Subtract the last digit from the number formed by the remaining digits. If the new number is divisible by 11, the original number is divisible by 11.
Yung last digit daw, isasubtract natin dun sa remaining. So, example para madali. Yung 211, so isulat natin lahat, 111, 231, and 161. Yung last digit, tatanggalin natin. Itong 1. Remove natin, tapos ima-minus natin dun sa remaining. Okay? So yun, 21 minus 1 equals 20. Kailangan yung difference ay dapat ay divisible. Divisible dapat by 11. Pwedeng 0 or divisible by 11 para maging yung number ay divisible by 11. So 20 is not divisible by 11, therefore mali itong letter A. Okay? Next 111, tanggalin lang natin itong 1, i-minus natin. 11 minus 1, that is 10. 10 is not divisible by 11. Okay? Next, 231, tanggalin natin si 1, i-minus natin. Ayun, eksakto ito. 23 minus 1, we have 22. So 22 is divisible by 11 kasi 22 divided by 11, eksakto siya sa 2, walang remainder. So therefore, 231 ang tamang sagot dito sa number 5. So patunayan na lang natin itong 161, tanggalin yung 1, isubtract, ang sagot ay 15. 15 is not a multiple of 11. Okay? And then next, ito yung isang divisibility rule ng 11, magandang gamitin ito kapag maramihan. Okay, so ito pa isang rule sa 11. A number is divisible by 11 if the sum of the digits in the odd place and the sum of the digits in the even places difference is a multiple of 11 or 0. So kunin lang natin yung sum nito. Yung odd places daw. Odd places tsaka yung even places. Ito yung odd places. 2 tsaka 1. I-add natin yan. 2 plus 1 equals sa 3. 2 plus 1 is 3. Tapos i-minus natin sa even places. Ito yung even places. So, 3, yun yung 2 plus 1, 3. Tapos i-minus natin itong even places, isa lang. Kasi 3 digits lang siya. So, 3 minus 1 equals sa 2. So, ibig sabihin, mali si letter A. Kailangan yung sagot ay 0 or divisible, 0 or multiple of 11, yung magiging difference dapat. Okay? So, yung 111, ito, i-add natin ito. Dalawang, yung adds places, 1 plus 1, we have 2. I-subtract natin itong nasa gitna. 2 minus 1 equals 1. So, mali pa rin. Dapat 0 ang kakalabasan or multiple of 11. So, itong 231, i-add natin ito. Ayun, eksakto ito. Pag in-add natin, 2 plus 1, we have 3. I-minus natin itong nasa gitna. Minus 3 equals 0. Ayun. Kapag nag-0, multiple of 11 siya. So, letter C yung tamang sagot dito. Okay? And then, last one, i-add natin ito. 1 plus 1, we have 2. Tapos unahin natin yung 6. Hindi naman importante kung ano yung unahin natin i-subtract. So yung 2 i-subtract natin dito. So we have 6 minus 2 equals 4. 4 is not a multiple of 11. Okay? So again, madaling gamitin ito kapag ganitong pag maramihan. Kasi kapag mauntian, magandang gamitin itong isang rule natin kapag 3 digits lang. So maganda itong gamitin itong isa kapag 4 or more. Okay, so may example tayo mamaya na maraming digits na multiple of 11. So, number 6. I am a number between 80 and 85. I am divisible by 4, 3, and 7. What number am I? Hindi pa pala na-discuss yung divisibility rule ng 7. May example tayo mamaya. Pero dito kakaunti naman yung numbers natin eh. Between 80 and 85, pwedeng isa-isahin lang natin. So isulat lang natin isa-isa. 81, 82, 83, 84. Apat lang naman yan. So number between 80 and 85 divisible by 3, 4, and 7. Okay? So ito yung divisibility rule ng ayan, natakpan pala. So isulat ko ulit. 81, 82, 83, and 84. So i-apply lang natin. Pwedeng hindi na kailangan yung divisibility rule ng 7 dito. Pwedeng 3 and 4 na lang kasi mauubos na to. If the sum of the digits is divisible by 3, so, pwedeng ma-cancel out na yung iba dito. Or unahin natin itong 4. If the last 2 digits is divisible by 4, ano ba yung divisible by 4? Ang divisible by 4, di ba, 80? 80 divisible by 4. Ang susunod na divisible by 4 ay 84. So, yun, naubos na. Tanggal na agad yung 81, 82, 83, 84 na lang yung matitira. Tapos yung 84, okay na to sa 4, okay na rin yan sa 3 kasi ang sum ng digits nito 8 plus 4 is equal to 12. Di ba ang 12 divisible by 3? So therefore, divisible sa 3, divisible sa 4,
divisible din ito sa 7. Maliit na number, pwedeng i-divide na lang natin. So, pwedeng i-subtract natin. Divisible by 7, yung multiple ng 7 na eksakto ay 70. Di ba? 84 minus 70 equals siya sa 14. O malinaw, 14 is divisible by 7 kasi 14 divided by 7 equals siya sa 2. Okay? So therefore, divisible by 3, 4, and 7 ang 84, letter D. Okay? Number 7, which of the following is not a multiple of 6? So anong divisibility rule natin ng 6? Ang number ay divisible by 6 kapag divisible siya sa 2 tsaka sa 3. Kasi yung 2 times 3 equals siya sa 6. Okay? So a number is divisible by 6 if the number is divisible by 2 and 3. So i-apply lang natin yung divisibility rule ng 2 tsaka ng 3. Okay? So di ba ang divisibility rule ng 2, kailangan even numbers ending in 0, 2, 4, 6 at 8. Yung 3 naman, kailangan ang sum ng digits ay divisible by 3. So, hinahin natin itong even numbers. Ang hinahanap natin ay not. So, lahat even numbers, no? 6, okay sa 2. 192, okay sa 2. 6, 106, okay sa 2. And 84, okay sa 2. So, ngayon, alamin na lang natin kung alin yung hindi okay sa 3. Isa-isayin natin. 126, eksakto. 1 plus 2 plus 6 equals 9. Okay? Check. Divisible ito by 3. 192, try natin. 1 plus 9 plus 2, okay pa rin ito, 12. 12 is a multiple of 3, so check pa rin ito. Hinahanap natin ay yung not. So 106, ayun, ito yung eksakto. 1 plus 0 plus 6 equals 7 is not. 7 is not divisible by 3. Okay siya sa 2, mali siya sa 3. So therefore, letter C ang tamang sagot dito. And then 84, pag inad natin, 8 plus 4 is equal to 12. 12 is divisible by 3. Okay? So, nasatisfy lahat bukod sa letter C. So, number 8. Which of the following is not a multiple of 3? So, yun. So, kuhanin natin yung divisibility rule ng 3. So, ang divisibility rule ng 3, if the sum of the digits is divisible by 3. So, i-add lang natin lahat. Okay? Hinahanap natin ay not. Okay? So, itong letter A, okay lahat, no? Kasi, pag kin-cross out natin yung multiple ng 3, mawawala na si 3, wala na si 3, wala na si 6. Ayun, 0 na lang ang natira. Eh di kapag 0, okay yan. Okay? So letter B, ganun din. Pag kin-cross out natin si 6, matitira 1 plus 2. 1 plus 2 is equal to 3. Eh di multiple pa rin siya. Multiple ang letter B. Hinahanap natin ay not. Ito yung not. O, cancel out natin si 9. Multiple na ng 3 yung 9. So natira 1. 1 is not a multiple of 3. So therefore, letter C ang tamang sagot dito. 91. So 174, ipakita lang natin. Pag inad, 1 plus 7 plus 4. Walang makancel, no? So ayan. 1 plus 7 plus 4 ay equal sa 12 ito, no? 8 plus 1, 1 plus 7, 8 plus 4, we have 12. Eksakto ang 12. Multiple of 3 ito. So ang hinahanap natin yung not, letter C. Okay, so ayan, halfway na tayo. So kung naghahanap po kayo ng magandang reviewer para sa civil service exam, itong dalawang ito ang maire-recommend ko sa inyo. Meron ako parehas nito. Itong isa, Brainbox, around 700. Itong isa naman ay 380. Ito yung price niya ngayon. So baka magbago. Hindi siguro nalalayo dito sa price kung sakali mga magbago yan. So makikita nyo po ang link dito. Kung nanonood kayo sa YouTube, ayan, makikita nyo yung nakatag yung link dyan sa FB. Ganun din. Or pati sa TikTok, itatag ko yung product na ito. Okay, so bili na po kayo niyan. Napakagandang reviewer, magandang explanation. So, number 9. Which of the following number is divisible by 3, 4, and 5? Ayan, so 3, 4, and 5. Tatlo ang hinahanap natin. So, ayan. 3, 4, and 5. Siyempre, pag ganyang 3, 4, and 5, unahin natin yung pinakamadali. 3, 4, and 5. Unahin natin yung 5. Okay? So, check natin kung divisible ba sa... Okay, so may napindot tayo doon. Kung divisible by 5 muna ang unahin natin, kailangan pag divisible by 5, tingnan lang last digit 0 or 5 dapat. Okay, so okay sa 5, okay sa 5, okay sa 5, okay sa 5 kasi 0 and 5. So try naman natin yung 4. Okay, okay na lahat sa 5, itry natin sa 4. So dapat tingnan natin yung last 2 digits dapat divisible by 4. Okay? Tingnan ng last 2 digits, isubtract natin sa 40 at 80 kapag malaki yung number.
So 80 ang last digit ng letter A, okay ito sa 4. O letter B, 80 ulit, okay pa rin ito sa 4. Letter C, parang sablay, 15. 15, edi mali na ito. Okay? So cross out na natin si letter C, mali na ito. And then letter D, 70. Ayun, 70 yung dulo. So mali na kasi dapat 80. 60 at 80 yung mga eksaktong divisible by 4. So yung 70 hindi. So therefore, mali na ito. So i-cross out na natin. Dalawa na lang yung natitira. So kailangan divisible by 3, i-add natin yung digits. Okay? So i-add natin ito, 6,280. So 6 plus 2 plus 8 plus 0. Itong isa naman ay 1 plus 6 plus 8 plus 0. Okay? So unahin natin ito. Pwedeng makancel ito, no? 8 plus 2, 10 plus 6, we have 16. Okay? 16 is not divisible by 3 ang 16. So mali na si letter A. Letter B na ang tamang sagot. Okay, pag inad natin ito, 1 plus 6, that is equal to 7 plus 8, 15. 15 is divisible by 3. 15 divided by 3, eksakto siyang 5. Okay, so letter B ang tamang sagot. Number 10, which of the following is not a multiple of 7? Ayan, so ito yung divisibility rule ng 7, kahalintulad ito ng divisibility rule ng 11. Okay, so ito yung rule natin. Cross off last digit. Ito ang kaibahan lang sa 11, cross off the last digit and then subtract. Dito naman sa 7, cross off last digit, double it, and subtract. Repeat if you want. If the new number is divisible by 7, the original number is divisible by 7. Okay? So ang gagawin daw natin, so isulat ko muna para malinaw, 84, 224, 126, 174. Iko-cross out daw natin itong last digit. Cross out natin. Cross off the last digit, double it, and subtract. Subtract sa remaining. Yung 4, kin-cross out, tapos dinoble ko ito. 4 times 2, that is 8. Tapos isasubtract ko yan dito sa natira. 8 minus 8 ay 0. Kapag 0, divisible by 7 yan. Okay? So, okay ito. 0 divisible by 7. Okay, so next. Etong 4 tanggalin ko. I-cross out ko. So, ang hinahanap pala natin dito ay not. So, itong letter A, okay siya. Divisible siya. So, yung 4 i-cross out ko, tas i-double ko, times 2. So, 4 times 2 magiging 8. Subtract ko yung 8 dito sa remaining na 22. 22 minus 8, that is equal to 12 minus 8, we have 4. So, 14, okay pa rin. 14 is a multiple of 7. Okay, so letter B, okay. Letter C, try natin. 126, so tanggalin natin, i-cross out natin itong 6. Doblehin natin yung 6, di 6 times 2, 12. I-subtract natin. 12 minus 12, 0. Kapag 0, okay yan. Okay? And then last, ito na yung hindi magiging, ito na yung not divisible siguro. Doblehin natin itong 4, magiging 8. 17 minus 8, that is equal to 9. 9 is not a multiple of 7. Hindi siya divisible by 7. So letter D ang tamang sagot. Okay? Number 11. Which of the following is a multiple of 8? Ayan, kapag 8 naman, kahalintulad ito ng rule sa 4. Di ba yung 4 last two digits yung tinitingnan natin? Sa 8 naman, ang tinitingnan natin ay last 3 digits. Divisible by 8 if last 3 digits is divisible by 8. Medyo mahirap yung 8 kasi 3 digits ang titingnan natin. Pero para mapadali, ang ginagawa ko dito, isasubtract ko yung mga, para kasi last 3 digits ang titingnan natin, ang eksaktong divisible by 8, divisible by 8 yung 200, 400, 600, at 800. So kapag medyo malaki yung number, sinasubtract ko itong mga number na ito. Kasi divisible by 8 yung mga eksaktong numbers na yan. Okay? So yung 1022, ito okay, last 3 digits lang ang tingnan natin, 22. 22, malinaw, hindi ito multiple by 8. Kasi ang multiples ng 8 ay 8, 16, 24 ang kasunod. So mali ito. Okay? So next, 2,648. Kunin lang natin yung last 3 digits, 648. Okay? So yun. So isubtract natin itong 600 kasi 600 eksakto yan. So bawasan natin ng 600, ang matitira ay 48. Okay? Eksakto ang 48. So ito na yung tamang sagot, letter B. Kasi yung 48, eksakto siya. 48 equal siya sa 8 times 6. 8 times 6 equals 48. Okay? So therefore, 2,648
multiple siya ng 8. So patunayan na lang natin dito sa natira, 3,434. So sulat natin yung last 3 digits lang, 434. I-subtract natin itong 400. Ayun, natira 34. Hindi eksakto ang 34. Ang eksakto sunod sa 24, 32. Okay, so mali ito. And then next, we have 5,681. Dito, malinaw, mali na agad ito. Kasi add number. Kailangan even numbers para maging multiple of 8. 681. Napakalinaw. Add number. So, mali na agad yan. Huwag nyo nang itry kasi add number yan. Malabong maging multiple of 8 yan. Okay? Number 12, ito na yung divisibility rule ng 11. Yung pangalawa, which of the following numbers is divisible by 11? Gamitin natin yung pangalawang technique kasi 6 digits. Ayan, ito yung gagamitin natin. A number is divisible by 11 if the sum of the digits in the odds places and the sum of the digits in the even places difference is a multiple of 11 or 0. Okay? I-add natin. Ito yan. Oops, napindot agad. I-add natin ito, odds places. Ito yung odds places, 4, 8, 5. Tapos itong even places, 1, 6, 3. Okay, i-add lang natin yon. 4 plus 8, 12 plus 5, 17. Okay? 17, isubtract natin itong isa. 1 plus 6 plus 3. So anong sagot doon? 6 plus 3, 9 plus 1, 10. Okay, tas isubtract natin 17 minus 10 equal sa 7. Kailangan yung sagot dapat multiple of 11 or 0. Hindi naman multiple of 11 itong 7. So mali si letter A. Okay? Next letter B, i-add natin ito. Bibilugan ko nga. 6, 9, tsaka 8. Okay? So i-add natin yan. 6 plus 9 plus 8. 9 plus 8, that is 17. Plus 6, we have 23. I-minus natin itong isa, 3, 2, tsaka itong 4. 3, 2, 4. So ano magiging sagot dyan? 3 plus 2 is 5 plus 4, we have 9. Pag sinubtract natin, 13, magiging itong 13. Minus 9, we have 4, bring down 1, 14. So mali pa rin. Hindi siya multiple of 11 or 0. So last na, letter C. So malabo na tong all of the above. So letter C na pala yung sagot dito. So kunin natin yung odds places, 9, 7, tsaka 2. 9 plus 7 plus 2. So we have 9, 7, 2. Parehas 9 pala to. 7 plus 2, 9 plus 9, we have 18. I-subtract natin dito sa natira, 2, 4, 1. 2 plus 4 is 6, plus 1, we have 7. Ayun, eksakto. 18 divided by 7, that is equal to 11. So ayun, eksakto siya. Multiple of 11 or 0. Therefore, letter C ang tamang sagot dito. Divisible by 11 si letter C. Okay? So kita nyo na. Pag dinivide natin to, ang laki ng time consuming kaysa gawin natin yung i-add natin yung alternate lang. Odds places tsaka even places and then i-subtract. Ubos ang oras kapag dinivide. Okay? Number 13. Which of the following is a multiple of 12? Kapag multiple of 12, pagsamahin lang natin dito yung divisibility rule ng 3 tsaka 4. Kasi 3 times 4, 12. Okay? If the number, a number is divisible by 12 if the number is divisible by 3 and 4. Okay? So alam dapat natin yung divisibility rule ng 3 tsaka ng 4. Unahin natin yung 4. Kasi yung sa 4, ang chine-check lang natin last 2 digits. So 32, 84, 52, 24. Baka dun pa lang meron ng ma-cross out. Ang 24, okay. Divisible by 4. Okay? Okay pa tong letter D. 52, okay itong 52. Divisible by 4. 52 divided by 4 is 13. 84, okay lahat, ano? 84 divided by 4, eksakto. Kasi pag minus natin yung 84 ang matitira, okay, divisible by 4 ito. Itong 32, divisible by 4. 4 times 8 is 32. Okay lahat pala sa 4. Ngayon, sa 4 okay, sa 3 naman natin itatry. Okay? Cancellation na lang ang gagamitin ko. Parang kuha na agad yung letter A. Kinancel ko yung 3, kinancel ko yung 3, natira 1 plus 2, 3. Okay. Okay, letter A pala yung tamang sagot dito. Okay, so patunayan na lang natin. Si letter B, i-cross out ko tong 9, eksakto na si 9. Yung natira 8 plus 4, this is 12. 8 plus 4 is 12. Tanggalin na natin. 2. Not a multiple of 3
ang 2. So, mali si B. Letter C, i-cross out natin yung eksakto. Tanggalin ko si 3, eksakto na yan. Tapos, 2, 5, 2, parang eksakto ito, no? 5 plus 2 plus 2, eksakto ito. 9. 5 plus 2 plus 2, 9. So, eksakto pala ito. Multiple of 12 ito, din si letter C. So, tama rin ito. So, try nga natin si letter D, 2,124. Pwede ko nang i-cross out ito. Eksakto yung 2 at 4, 6. Tapos 2 plus 1, eksakto pa rin. So, may mali siguro ako dito. Which of the following is not dapat ito? Is not. Nakalimutan ko, hindi ko na i-type yung not. So, correction lang. Ang sagot, ang problem dapat, which of the following is not a multiple of 12? So, ang magiging sagot ay letter B. Kapag not a multiple of 12. Kasi nag-okay lahat si A, C, and D. Okay? So, sorry sa question. Hindi ko na i-type yung word na not. Okay? Number 14. Which number is divisible by 8? So, divisible by 8, ganun ulit yung rule natin, yung last 3 digits ang titingnan natin. So, if the last digit, a number is divisible by 8, if last 3 digits is divisible by 8. Okay? So, kunin lang natin yung last 3 digits. Sa letter A, 124. Letter B, 361. Okay, malinaw na. Tanggal na agad dito si letter B. Kasi add number. Hindi pwedeng add number. So, we have 972. And then we have 416. Okay? So, kagaya nung kanina, isubtract natin yung mga 200, 400, 600, at 800 para lumiit yung number. So, yung 124, okay, pwedeng i-divide na lang natin ito. Try natin. 124 divided by 8, eksakto kaya ito? 12 divided by 8, we have 1. 1 times 8 is 8. Subtract natin, we have 4. Bring down 44 divided by 8 ay hindi eksakto. Okay? So, mali ang letter A. Okay? And then next, we have 972. Pag 972, subtract tayo ng 800 para lumiit yung number. So, matitira ay 172 na lang. So, yung 172, ito yung i-divide natin. Tingnan natin kung divisible siya by 8. So, pwedeng 2. 2 times 8, we have 16. Subtract natin 1, bring down 2, we have 12. 12 divided by 8, 1. Hindi eksakto, may remainder tayo. May remainder na 4. So, mali ang 972. And then last, ito yung magiging eksakto niyan, sigurado. Yun, pag sinubtract natin 416, subtract natin si 400, ang matitira ay 16. Eh di eksakto na. Kung 16 na lang yan, eh di eksakto na siya. 16 divided by 8, that is 2. 2 times 8 is 16. Walang remainder. Therefore, 416 is divisible by 8. Therefore, kahit gaano kalaking number yan, 5,429,416 ay divisible pa rin yan. Divisible pa rin yan by 8. Okay? Kahit gaano kalaking number pa yan, basta yung last 3 digits ay 416. Last number, which of the following will give a remainder of 3 when divided by 4, 5, and 6? So, gamitin natin ang divisibility rule ng 4, 5, and 6. Pero this time, meron pang condition dito, which of the following will give a remainder of 3? May remainder daw na 3. Para mawala itong remainder na 3, bawasan natin ng 3 yung mga given na numbers. Tsaka natin i-apply ang divisibility rule ng 4, 5, and 6. Okay? Subtract tayo ng 3 sa lahat. So, yung letter A magiging 110. Letter B magiging 170. Letter C magiging 80. Letter D, minus 3 magiging 120. Okay? Tinanggal natin kasi sabi, which will give a remainder of 3. Okay? A remainder of 3, napindot natin. Ayan, so, i-check natin ngayon alin dito ang divisible by 4, 5, and 6. So, 4, 5, 6. So, isulat ko nga para i-cross out natin. 4, 5, and 6. Alin dito ang divisible by... Unahin natin yung 5. Okay, so sa 5, check lahat sa 5, no? Check lahat sa 5 kasi yung dulo niya ay 0. Okay? Okay lahat sa 5. Okay, try natin. Okay lahat dito sa 5, i-try naman natin yung 4. Yung 4, divisible by 4, titingnan natin yung last 2 digits. So last 2 digits, tingnan natin yung last 2 digits natin. Ito lang, 20. O 20, okay, ito sa 4. Ito 2 digits lang. O 80, divisible by 4 yan. 70, parang hindi.
So, mali na ito sa 70. Hindi divisible by 4. Si 10, ganun din. Hindi divisible by 4 si 10. Okay? So, dalawa na lang ang natira, 80 at 120. So, sa 6 naman tayo, if a number is divisible by 2 and 3 dapat, divisible dapat sa 2 and 3 para maging divisible by 6. Okay? So, malinaw dito. Ang hindi divisible by 3 ay si 80. Kasi pag inad natin, 8 plus 0 is 8. 8 is not divisible by 3. Itong 120, pag inad natin, 1 plus 2 plus 0 equals 3, which is divisible by 3. And of course, divisible by 2 na rin yan kasi even number yan. So therefore, ang tamang sagot ay si 120. Add tayo ng 3 kaya si 123. Pag dinivide natin si 123 sa 4, 5, and 6, magkakaroon siya ng remainder na 3. Okay? Magkaka-remainder siya na 3. So that's all. Thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa 15 items na video na ito. So kung meron po kayong math question, ay i-comment nyo lang sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.